I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa mga Marcos loyalists and supporters, Filipino and OFW. Ayan! Shout out sa inyo mga best, meron tayong very good news. Good news for Marcos loyalists and supporters and Filipinos. So, di ba guys? So, alam niyo mga best, kahit matagal nang nawala sa mundo yung dating Pangulong Marcos Sr., yung ama ng ating Pangulong Marcos Jr. sa kasalukuyan, aba mga best, maganda ito. Basahin ko po sa inyo. Malamang matutuwa ang mga Marcos loyalists eh. Yung mga talagang loyal since 1965 until now. And of course guys, ito. Sabi po guys ng abogado, maganda to no? Nakaka-overwhelm din naman. No? Sabi din dyan guys, sabi dito, President Ferdinand R. Marcos Jr. received the UP Silonian Noble and Outstanding, which is ang ONO award po posthumously honoring his father, the late President Ferdinand A. Dralin Marcos Sr. UP Silon ba? O Upsilon or UP Silon Sigma P. Batch 1937. Oh, grabe guys, biro nyo yun. Antindi si Pangulong Marcos Jr. ang tumanggap, mga kababayan. Ay wow, paanauhing pandangal. Naks naman. President Marcos Jr. received UP Silonian pala posthumous award for his father. Oh, ito basahin po natin Sabi dito guys, President Marcos Jr. received UP Silonian posthumous award for his father. Oh, February 18, 2025. Ay wow, grabe. Social. Ang galing naman. Ayan guys, President Ferdinand R. Marcos Jr. received the UP Silonian Noble and Outstanding, which is ang ONO Award, posthumously honoring his father, the late President Ferdinand A. Marcos Sr. UP Silon Sigma P. Batch PHI Batch 1937. Ang tagal nito, hindi pa yata ako pinanganak guys hindi pa yata nagkakilala, bata pa yung papa ko nito. Held at the Goldenberg Mansion in San Miguel, Manila. So recently, the event celebrated the legacy of the former leader whose contribution to the nation building and governance continue to influence the Philippines today. Tama po yun. So guys, si Pangulong Marcos Jr., like for example, kanina pumunta po siya sa sa Negros Occidental. Habang nagbi-briefing po sila mga kababayan, ng mga local governments, mga mayors. Alam nyo ba, nabanggit ang kanyang ama. Yung pinagawa pa daw doon, panahon pa daw ni late President Marcos Sr. Biro nyo yun guys, nababanggit. Kaya nga, tama. Di talaga yung legacy ng dating Pangulong Marcos Sr. Aba, hindi talaga matatawaran, hindi talaga makakalimutan ng sambayan ng Pilipino. Kaya nga, alam nyo ba, every lugar na pinuntahan ko sa Kalye Sorbico, maririnig nyo mga kababayan, yung nababanggit ang kanyang ama. Kasi magaling daw mamuno ang kanyang ama. O, biro nyo yun. Isa sa mga yan guys, nagpaparami ng boats, na nagiging landslide ang Pangulong Marcos Jr. dahil sa kanyang ama din. O, ang laki ng guys, nung impact, nung legacy ni Marcos Sr. sa 2022 election ni Pangulong Marcos Jr. Kaya sabi ko, si Pangulong Marcos Jr., kaya ginagawa niya talaga, yung talagang kanyang makakaya hanggat maari, Dahil hindi naman 100% ang mga Pangulo ng Pilipinas nagagawa, pero ang kanilang mga tungkulin, katulad ng mga pagsusolve, mga problema sa bansang ito, pero hindi masolve kasi maraming kurakot Kaya si Pangulong Marcos Jr., kahit papano guys, sa 6 years na panunungkulan niya, marami po siyang nagagawa. Dahil dyan sa maraming nagagawa niya, hindi po makakalimutan ng mamamayang Pilipino. If ever natatakbo yung anak niya, ay mababanggit na naman yan. Tulad sa kanya, nababanggit ang pangalan ng ama niya, si Apo Lakay. Biro nyo sa Kalye Sorbico,
nagugulat lang talaga ako. Kasi sabi ng mga tao, Marcos kami. Tatanungin ko yan. Sasabihin ko, bakit po? Sasabihin nila, kasi magaling mamuno ang kanyang ama. Biro nyo yun, mga bes. Tuloy. President Marcos Jr., sabi dito, accepted the honor on behalf of his father as he was surrounded by the family and distinguished guest. Joining the president at the gathering where his mother, former First Lady Imelda R. Marcos, his sister Irene Marcos, Aranita, and Speaker Ferdinand Martin Romualdez, a past UNO awardee, along with Andrew Romualdez. Wow! Di ba guys? Grabe. You see, ang tagal mayapa ang dating Pangulo, pero hindi po talaga siya nakakalimutan ng nakakarami. Totoo yan. Kasi sabi ko nga, pag magaling ka na politisyan or magaling kang punong hikutibo, taga nyo sa bato yan guys. Hindi ka makakalimutan ng mamamayang Pilipino. Totoo yan. Mananatili ka talagang mamahalin ng sambayanan. Tulad ng dating Pangulong Marcos Sr. Tingnan nyo hanggang ngayon sa kabila ng pagtutulig sa kanya, pagbibintang na hindi niya naman gawa, mga kababayan. Nandoon yung finailan siya ng kaso, si Karakayso daw nagnakaw sa kabayan ng bayan. Biro nyo, sa dami-daming ligasin na iniwan niya, pag nanakaw pa ba yun? Grabe. Mga kababayan, alam nyo, 1965 nag-umpisa ang Pangulong Marcos Sr. Remember guys, wala pa gaanong malaking pundo ang Pilipinas that time. Pero bakit nagagawa niya? Yung mga malalaking university, yung mga malalaking tulay, saan galing yun? Sabi po ng isang mambabatas, correct me if I'm wrong, no? Si Manong Johnny at ang nagsabi niyan yung dating Pangulong Marcos Sr., sa totoo lang mga kababayan, mayaman na po yun bago naging Pangulo. So sabi nga nila, nagagamit niya pa nga yung sarili niyang pera para sa pagpatayo ng mga lalaking instruktora. Kaya minsan naniniwala din ako kasi nung pumasok siya sa politika, first term niya pa lang, wala namang pag-aanong pera ang bansang Pilipinas, guys. Wala pang trilyon. So sabi ko, paano niya nagagawa yung malalaking mga tulay, mga malalaking hospital? Naniniwala ako, for sure yan, baka nagagamit niya rin talaga yung sarili niyang pera. Kasi mahilig din naman talaga siya magkolekta ng ginto noon pa, nung binata pa siya, no? Correct me if I'm wrong, baka mayroong nakakaalam yan. Kasi nababasa ko ito guys, So dahil dito, speaking of, ill-gotten wealth, well, congratulations sa Marcos family, mga kababayan. Bakit? Ito. Speaking, guys, no? Sa kabila nga ng mga pagbibintang sa dating Pangulong Marcos Sr., kaysa nilimas daw kuno ang kaba ng bayan, pero walang katotohanan. Bakit kanyo? Diba, hinabol po ng Aquino administration yan, sa Amerika pa, sinampahan ng kaso yung dating ang First Lady Imelda. Dinala pa doon yung kaso guys, trial of the century nga Pero ano po ang nangyari? Walang nangyari. Natalo. Ang humabol sa kanila. Kapwa Pilipino pa talaga. Isang administration. Natalo sila sa kaso. Nanalo si First Lady. Dahil sa pagkapanalo niya, mga kababayan, uulitin ko, sampal sa pagmumuka nung administration na yun. Sabi nga nung lula ko, yung mga nagbebintang. Sa totoo lang, sila ang totoong magnanakaw. Totoo yun. Sabi ni Manong Johnny, yung kukilibifan nga hindi niya mawari kung saan na napunta. Saan daw nilagay ng Aquino administration. Ay, nako, mahabang istorya guys. Tanungin nyo na lang si Manong Johnny tungkol dyan sa kukilibifan na yan ng mga magsasaka, mga coconut farmers. Sabi dito guys, tingnan. Isa na namang kasong walang basihan ang binasura ng Sandigang Bayan laban kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at Ginang Imelda Marcos. Matapos ang halos 4 na dekada ng panggigipit, tuluyang
pinawalang saysay ang civil case 0032 dahil sa kapalpakan ng PCGJ na ituloy ang kaso. Wala kasi silang makuhang sapat na ebidensya, mga bes. Kaya yan. Alam nyo, mahalagang ebidensya sa korte. Dahil kung yung ebidensya mo, parang gawa-gawa mo lang, ay katangahan mo na yun. Ilang taon ng propaganda, pero ano ang resulta? Wala nga. Isus, dito pa sa Pilipinas, hindi talaga mananalo ang mga yan. 'Di ba? Aquino administrasyon ang nagbuo niyan, ng PCGG yan. Yung isa pa nga nandyan sa sa COMELEC correct me if I'm wrong. Hindi ko nababanggitin yung pangalan. Yung isa nga dating Chief Justice yung umattend doon sa isinubmit yung 1734 na mapa sa Malacanang. Nandoon siya Correct me if I'm wrong, guys So dahil dito, mga bes, ako'y natutuwa rin naman, no? Congratulations sa Marcos family. Sampal na naman sa pagmumuka nila yan. Unti-unti nang bumabagsak ang mga gawang-gawang paratang at ang katotohanan nananaig. Habang isinusulat muli ang kasaysayan, isang bagay ang nagiging malinaw. Hindi kasinungalingan ang magtatagumpay, kundi ang pamana ng isang pamilyang tunay na naglilingkod sa bayan. You see, guys? Sabi ko sa inyo ito yung pinaka-the best. Sabi po ng Philstar. Yan yan lang ang basahin natin, guys. Kasi mahaba po yan. You see, one day ago. Yan nga yung sinasabi natin. Basta Marcos ang mamuno, the best yan. Yan ang mahirap sa ibang Pilipino, no? Pag alam nila mayaman ka, hindi naiiwasan yung inggit Yan sa totoong kainggitan nila. Kaya gumagawa na lang silang paraan, gagawang-gawang mga istoryahe. Para lang masira isang tao. Tandaan natin, walang magtatagumpay sa gumawa ng kasamaan laban sa gumawa ng kabutihan sa kapwa. Muli namang nabigo ang mga paninira laban sa Marcoses. Isa na namang kasong walang basihan ang ibinasura ng Sandigang Bayan o laban kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at Ginang Imelda Marcos. You see, mga bes, congratulations. Yan. Samantalang yung mga nagbibintang maghanap kayo, mga kababayan, kung mayroon silang malalaking proyekto na iniwan sa bansang ito. Wala. Ang iniwan lang nila, kundi yung binta dito, binta doon, yung ari-arian ng pag-aari ng Pilipinas. Wala Kaya nga, nalugmok sa kahirapan ng Pilipinas Kulilat ang Pilipinas. Bakit? Yun pag-aari ng Pilipinas Yung mga, katulad na lang ng, di ba? Yung Meralco, di ba? Wala walang nangyari. Katulad ng National Steel. Bininta. Ay, ewan. Kawawang Pilipinas. Maghanap kayo kung mayroong legacy yung mga yung mga sumunod sa dating Pangulong Marcos Sr. Mayroon ba? Wala. Walang iwan ni legacy, kundi patayan. Pinalabas ang mga sangkatirbang mga NPA, pinalaya, bira. See? Tapos yung sumunod naman, ganun din, kaloka. Pinsan pa naman yan yun 'di ba? Magpinsan yun si Tabacot sa kasi dating Pangulong Marcos Sr. Si Kankasen ba? Correct me if I'm wrong, guys. So yun, mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Masaya ako, syempre, congratulations sa dating Pangulong Marcos Sr. At syempre sa dating Ginang Imelda Marcos. And of course, whole family ng Marcoses, especially sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Congratulations. So yun, guys, ang pinaka-latest updates video. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye. And babus. God bless Philippines.